So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, matapos nga pong isinight and contempt at nagtatago itong fugitive na si former spokesperson Harry Roque, abay mukhang meron pong panibagong target. O, meron pong panibagong target mga minamahal, ang House of Representative, which is sino? No, walang iba. Tingnan natin, nakikita niyo yung picture na yan? Iko-contempt kung no-show. Kita niyan, mga minamahal? Iko-contempt daw po kung no-show. Si Vice President Sara Duterte ba yung tinutukoy dito? Hindi, mga minamahal. Yung kanyang mga representative at mga undersecretary. Dito nga po patungkol sa hindi tamang akmang paggasta, diba? Pagwawaldas at hindi masagot ng mga tanong patungkol nga po sa 2022 to 2023 Office of the Vice President budget. So, alam nyo naman yung issue nito mga minamahal, no? Na talagang hindi masagot ng derechahan ng Office of the Vice President kung saan nga napunta yung confidential funds na hiningi nila doon sa sa budget committee. Hindi nila masagot kung saan napunta. At nagre-request po mga minamahal na itong si Sara Duterte, ang kapal ng pagmumuka. Nag-request po sa himpilan na ipatigil na daw po yung pagsasagawa ng committee na yan dahil wala naman daw pong sapat na ebidensya. Paanong nagkaroon ng walang sapat na ebidensya na nakitaan ka nga ng mga anomalya ng COA? So, paano mo nasabing walang sapat na ebidensya? Hindi naman yan maghihiring kung wala silang nakitang hindi ka nais-nais dyan sa himpilan mo. Di ba? Bakit hindi mo na lang sagutin ng maayos? Yan ba yung gusto nyo mga minamahal na pamunuan ulit ng mga Duterte? Yung tawag dito, yung bansang Pilipinas? Grabe, sagad na po ang kanilang pangungupal. Okay lang yan sa inyo? Mga minamahal? Diba? Ngayon, panoodin natin tong balitang to. By the way, mga minamahal, talagang malupit talaga itong si Sara Duterte. Lalo pat yung naging revelasyon pala. Diba ni Garma, naalala ninyo? Para hindi na po mag-ingay si Garma, binibigyan ng 50,000 per month para manahimik sa mga anomalya dyan sa Department of Education. Kita nyo yon, yung kakupalan ni Sara Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang alam si Sara Duterte sa nangyayari sa Department of Education. Dahil ang pinapagalaw niya dyan is yung kanyang mga galamay, yung kanyang mga buntot, yung kanyang mga attack dogs. Di ba wala siyang alam? Yung may alam lang dyan, yung USEC, yung sekretary niya, yan lang yung may alam dyan. Kaya nga itong si Sara Duterte, hindi bagay pahawakin ng mga komite. Ng mga area. Di ba? Sabi na lang natin, sa DepEd, hindi siya bagay maghawak or sa defense. Kasi wala siyang alam. Lagi niya na lang binibigay sa USEC, ASEC, lagi niya lang binibigay sa mga tauhan niya. Kaya hindi niya alam yung main problem at hindi niya alam kung paano solusyonan. Magaling lang humingi ng pondo, pero yung trabaho hindi naman ginagawa ng maayos. Di ba? Ngayon, panoodin natin tong video na to, mga minamahal. Ito yung balita. Rosalie, kailan yung schedule ng susunod na pagdinig ng Kamara dito sa issue ng paggamit ng pondo ng OPP? Target sanang may pagpatuloy yung pagdinig ng House Committee on Good Government sa naging paggastos ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Posibleng isagawa ang ikatlong hearing sa Lunes, October 14, ayon kay House Panel Chairperson Representative Joel Chu. Next week. Posible daw po mga minamahal. So, abangan natin yan. Pero, alam naman po talaga natin na hindi na-attend itong si Sara Duterte. Wala na yan mga minamahal. Hindi na talaga na-attend. Alam na natin yan. Hindi dadalo itong si Sara Duterte. Kaya nga, ito mga minamahal, para lang sa akin, kung yung, yung mga questionabling mga tanong sa kanya, hindi niya masagot ng maayos, how much more pa kaya yung paglingkuran niya ang napakadaming mamamayang Pilipino? Diba? Nakikita nyo na magiging presidente to ninyo ng mga DDS. Hindi ko nga alam bakit hanggang ngayon ang dami pang sumusuporta sa kupal na to Diba? Paulit-ulit na kayong kinukupal nung panahon ng bagyo, nasaan si Sara. Diba? Nandoon sa Germany. Nanood ng Taylor Swift concert.
Oh, nung plenary, nasaan si Sara Duterte? Ay, nandoon sa Camarines Sur. Ano yung ginawa? Oh, na gumala. Naligo sa beach instead na magtrabaho Lunes na Lunes. Kung yung manggagawang Pilipino nga nagtatrabaho Lunes hanggang Sabado, minsan nga wala pang ang day off yung mga mamamayang Pilipino. Eh siya, isa sa pinakamataas na opisyalis ng gobyerno, hindi nagtatrabaho ng maayos, payag kayo nun, tapos pinapaswelduhan lang natin siya ng ganyan kalaki. 'Di ba? Tapos kung manghingi ng budget, ura-urada, ang kapal naman ng mukha mo. Kung patuloy namang tatangging dumalo sa investigasyon ng mga opisyal ng Office of the Vice President, gaya ng Undersecretary at Assistant Secretary, maaari anyang magresulta ito sa pagpapataw ng contempt laban sa kanila. Ayon pa kay Congressman Chua, mahalagang makipagtulungan ang mga OVP official upang masagot yung mga tanong sa umani questionable paggastos sa pondo ng tanggap. Napakasimple lang naman talaga kasi mga minamahal. Kung alam niya talaga kung saan niya ginastos yung budget, walang problema dun, masasagot niya yun agad-agaran. Eh kaso, hindi niya masagot ng diretsahan kasi nga, hindi niya alam. 'Di ba mayroong anomalya na naganap, na nangyari sa mga pondong hinihingi niya. Kaya nga hindi dapat payagan or makalusot sa Senado yung hinihingi niyang 2 billion budget na yan. Kasi kinupal nga tayo sa 125 million confidential funds within 11 days eh. 'Di ba? How much more pa kaya yung 2 billion na hinihingi niya? Baka malay niyo maubos lang yan sa loob ng 2 buwan. O, continue. Ng Vice Presidente sa mga nakalipas na taon, kabilang na yung confidential funds noong 2022 at 2023. Dagdag pa ng House Committee Chairperson, parte ng trabaho nilang makipagtulungan sa Kongreso. Nauna nang ipinaabot ni VP Duterte na hindi ito dadalo sa imbitasyon ng komite dahil sa walaan niyang batayang mga alegasyon laban sa kanyang opisina. Gayun din, hindi rin anya malinaw ang legislative objective ng komite. Nire-request na nitong itigil ang pagdinig at tiniyak na nakikipag-cooperate naman sa findings ng Commission on Audit o COA sa budget utilization nito. Di ba ang kapal mga minamahal na magre-request na itigil ang pagdinig? Bakit? Sino ka para itigil ang pagdinig? Dahil ba nahuhuli ka na? Dahil ba sa nakikitaan ka na? Diba? Dahil ba sa ikaw ay na-checkmate na? Kaya gusto mong ipatigil? Ang kapal naman ng BP natin. Oo, grabe. Samantala, naghahanap na rin ang House panel ng susuporta sa mga aligasyon ni dating Department of Education Undersecretary Gloria Mercado. Ito yung dating DepEd official sa ilalim ng dating DepEd Secretary na si VP Duterte na nakatanggap umano ng 50,000 pesos kada buwan sa loob ng 9 na buwan mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Yan. Okay, bring it on! Bayan lang yung masasabi ko, bring it on! Tingnan natin, Sara Duterte. Mag-comply ka. Tingnan natin kung hanggang saan yung kayang panindigan ng opisina mo, ng mga kaalyado mo. Tingnan natin kung hanggang saan yung makakaya ninyo. 'Di ba? Tatapang ninyo, 'di ba, mga minamahal? Ilabas niyo yung tapang nyo kung sakasakali man. So, yun po, mga minamahal. Tingnan nyo, sagaran yung pagiging kupal, no? Wala yan. Wala yan, mga minamahal. Anyway, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.